May mat pa ba tayo? Okay guys, so pipili tayo ngayon dito sa mga bagong release na Ryzen. Ito yung mga lightweight but protektado ka. So, meron tayong pinagpipilian dito. Ito mga to. Super lightweight yung kanilang ano. Sobrang literally ang gaan. Ayan o. So, ito medyo ano siya, matte black pero meron siyang may touch siya ng medyo may pagka glossy. Tapos ito yung glossy naman talaga. Ayan. So, pipili tayo dito guys. Ayan. Since binigyan tayo ng opportunity na pumili ng isa dyan, pipili na tayo. So, sa tingin nyo, sana maganda dyan na helmet. Ayan. Ako kasi, dito sa lahat na to, nakita ko ito. Yung plain lang, hindi siya ganong sporty. Ito sporty to, oh. Ganda oh. Ito sporty. Ayan oh. Ayan, sporty. Ayan. Ganda rin ito oh, kasi meron siyang, parang may touch siya ng ano, may touch siya ng white, tapos off-white at saka gray. Tapos ito naman pure na black. Ayan oh. Pure na black. And then naman ito yung glossy. Ayan. So, ang kagandahan kasi nito, modular ito mga ka-rides. Ayan oh. Modular. So, yung ginamit natin full face. Pero ito maganda, modular kasi siya. Ayan. So, ito. Tapos, ang maganda rin dito sa ano na to, ay may quick release yan siya. Ayan oh, yung nakalagay na full. Yan yung quick release niya for emergency. Ayan. Ayan. So, napili natin ito. Ayan. Ito yung napili natin. Itong maganda yung kulay nito, promise. Maganda siya. Tapos, sobrang gaan. So, sana may, sana malaman natin yung ilan yung, yung weight nito. Kung ilan ang weight ng helmet na to. Ayan. Sana may timbangan eh. Oo, maganda ito para ma-compare natin. Pero, literally, sobrang gaan ito. I compare it to other helmet na nandito ngayon. Pero ito yung pinaka-lightweight sa lahat. And then, modular na siya. So, ito yung wala sa atin kasi meron tayong full face and then quarter helmet. Pero this one is actually lightweight. Ayan. So, may mga bago. Actually, may bagong dating din na medyo may pagkakahawig sa kanya. Ito. Ayan, yung FRT. Ayan, FRT. Pero this one is modular na siya. Siyempre, dahil binigyan tayo ng opportunity, tanggapin na natin. Ayan o, nice. Okay, so meron lang gagawin dito. Since yung shell ng ating helmet, halos pare-parehas lang sila. Pero yung kanyang pom, itong pom niya sa loob ay, ano naman ito? 65. Replaceable naman ito. So 1.65 lang yung timbang ng ng ating helmet. So replaceable naman yung pom nito at 'yun ang maganda doon kasi kahit na medyo dito sa niya ang nakalagay ay medium, pwede itong maging large para medyo mas lumuwag siya sa loob. So tingnan natin kung paano nila gagawin 'yan. Papalitan ito ng bagong pom. So ang gagawin ay Large yan, large. babaklasin yung large foam niya, papalitan doon kasi nga parehas lang naman yung shell. So babaklasin yung large foam from the other unit helmet natin tapos papalit doon sa isa. Ayan ang ginagawa na ni boss. Babait itong mga nila dito. Kanilang mga anong tawag ba sa sir? Stops nila. O, nauuto mo sila. O, tinan mo ko. Palitan mo nga yan. O, yan. Tatanggalin nila. Tatanggalin mo rin. Tanggalin din talaga nila. Nautusan. Shout out kay Boss Rod. Ayan. Dali lang, basic lang siya palitan. O, basic na basic. O. Hindi siya ganun kahirap. Kaya pwede nyo siyang labhan. So, by the way guys, pinopromote natin yung Mertel Helmet Garage, which is yung kilala ito sa Margos Helmet and Gears, Palawan. Ayan. So, dito yan, located at Webcon Building, Gabuco Road 2, Barangay San Jose, Puerto Princesa City. Ayun, sakto. Kabisado ko na. Kabisado. Kabisado din yung address. Kabisado. Okay, so hindi lang, maraming helmet na offers dito. Ayan o. Yan, maraming helmet na offer. Ito yung bagong release ngayon lang, GX1. Yan, GX1, Napakaganda ng pormahan. Ayan, ibang color, may variant tayo na neon green, yellow, medyo golden yellow, pink, yung black natin, yan.
Ganda. And then other helmet, meron pa sila dito. So pili-pili lang, pasya lang po dito. Ayan. So they offer also G-Gives, G-Credit, Home Credit, Salmon, Shopee Pay, tapos yung ano yan, Home Credit Kwarta. Home Credit Kwarta. Salmon. Ganun. Okay na. Ayan, bakit Ryzen ang pinili ko? Kasi si Ryzen 1 is lightweight talaga siya at the same time. Yung features nito ang maganda rito. Kasi nga, meron siyang quick release. If ever, para masakalaman ng lahat, yung quick release po ay pwede natin ito magamit sa mga emergency. For example, may na-aksidente, hindi siya makahinga, ito yung unang iki-quick release natin. Hindi po natin tatanggalin yung buong helmet because the helmet support itself kung halimbawa may fracture siya. So ito yung unang tatanggalin natin para kahit pa paano makaginhawa siya. At the same time, mas madaling ma-move yung isang taong injured ang head niya kung matanggal na natin itong portion na to. Ayan. So napakadali lang siyang tanggalin. Ayan. So that's it. Ayan. So, this is the modular helmet ni Ryzen. Model nito, sir? CX400B. CX400B. Tingnan nyo yung pormahan nito, guys. Tingnan nyo. Ayan, oh. Napakagwapo. Ayan. Pati yung background, gwapo rin, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo naman yung pormahan. Napakaangas. Ayan. And hopefully, hindi natin makalimutan ito sa daan. Baka pagdating natin, wala na yung helmet. Oh, ngiyaw talaga. Ngiyaw. So, napakamura lang po ito sa nagtatanong po. This is only for how much, sir? 2.8. 2.8. Ayan. Pero mayroon tayong ano yan. Sa iba, sir, usually iba yung presyohan nito ay nasa ilan? 3.6. Ayan. 3.6 yan siya. Ayan. So, dito po, makaka-discount kayo. Pasya lang muna kayo dito sa Margox or sa Mertel Helmet Garage para malaman natin kung mapipresyohan ba natin, makaka-discount ba tayo dito. Kayo na makapagsabi. Pero ako, proven ko na to dito. So, that's why lahat ng helmet natin, mostly dito ko kinuha, maliban doon sa isang Ryzen na yan. So, ano pang hinihintay natin? Just visit Mertel Helmet Garage. Dito yan, located at Barangay San Jose, Wedcom Building. Ang landmark nito, madali lang, Gabuco Road 2. Thank you for watching. Ayan, oh. Salamat, Boss Rod. Salamat, Margos Helmet and Gears. Salamat, Mertel Helmet Garage. Thank you. Ayaw mo lang yan nakano. So guys, isa sa pagpili ng helmet, idea lang, isa sa pagpili ng helmet, hindi lang yung forma ng helmet, yung ganda ng design, kundi dapat isipin mo yung safety mo rin kapag pumipili ka ng helmet. One reason o dahilan o ano yung pamamaraan para pumili ng talagang fit na helmet sa'yo. Una, sabi daw po, hindi siya gumagalaw sa iyong head. Dapat hindi siya nag-turn. Tapos, dapat ito lang yung level niya eyebrow. So, pag bumaba po ito, ibig sabihin hindi siya fit sa'yo. Kaya pipili ka ng fit sa'yo. So, basically sa akin is XL para sa mga Evo. And then, para sa Ryzen is large. So, medyo may pinagkaiba sila dahil medyo manipis lang yung shell ng Ryzen. So, ito yung fit sa akin. Large size siya. And then, dapat hindi siya masikip dito sa mukha mo. Kasi minsan nagkakaroon ng tension dito, parang naiipit. So, dapat komportable lang sa iyo yung helmet na pinipili mo para komportable rin sa ride. Ayan. So, just another tip po mula kay Motoride. So, yan. Okay. So, thank you. Ilang minuto mo? Oh, pwede na yan. Pandagdag.